Good morning, guys. Magandang umaga, maayong aga. Our first weekend here in Madikeri after coming from Patna. And we don't have vegetables, so we are going out. We're going to the market to buy vegetables, fruits. Gaya nung last time, kami lang ni Mishka yung mauuna. And then si Abhi susunod na lang to pick us up. Mayroon akong listahan dito. Yung mga kailangan lang talaga yung bibilhin ko. Yung mahalaga lang naman is yung mga gulay. Let's go na, Mimi! Daddy! See you later! I will call you, Hannah. Let's go. Mommy, Daddy's going to Papa tomorrow. Yeah, Daddy will pick us up later. Itong banana na ito, ang laki-laki. Ang laki na. Bili kaya ako nito. Yung pong banana bread. What are you eating? Watermelon. Watermelon is my favorite. Watermelon I feel very good for me. It's healthy. Yeah, it's very healthy. Yeah. See? It's yummy and sweet. She can't wait to eat her watermelon pagkadating namin. Gusto niya nang kumain. Mostly dito, guys, gulay and prutas lang talaga. Fruits and vegetables, that's it. Rice and yung aming ata or wheat flour. Hindi kami ng curry leaves and coriander leaves. Gamitan ko na ito. Sago or tawag dito, sabudana. So next time, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto nitong sago or sabudana na hindi lang siya pang dessert pala, guys. Pwede din siyang pang snacks or kahit ano na siya, meal. Kasi mabubusog kapag ito yung niluto mo. So, meron din palang savory na version sa pagluluto ng sago. Hindi lang kagaya sa atin na sweets. We bought dates kasi paubos na yung dates namin. So, ang mahal ngayon ng sibuyas, guys. I'm not sure lang if sa ibang parte ng India ngayon mahal din or dito lang sa Madikeri kasi nga nasa bukid kami. Pero 72 per kilo ngayon yung sibuyas. So, medyo mahal siya. Kumpara sa Bangalore na 3 kilos for 50 rupees. Ako. Etong prutas na to. Show, Daddy! Daddy! Beer. Parang ano lang siya. Parang mansanas na parang guava. Fruit. I want my dad's food. I will give you this. You try this one first. Mommy, Yeah? I want my dad's food. Your dragon fruit. Orange. Asa na yung patatas ko? Ito naman. Guava. Dad's food. Malalaking guava. Tag 100 rupees. 115 per kilo ito eh. So many years. Upo. Bumili akong saging. I will think of something kung paano ko siya lutuin. Ang lalaki kasi. Na-excite ako. What, Mimi? Okay, I will open it. Dried cranberry for Mishka. And ito yung ata yung aking patatas. Potato. Maliliit na patatas yung binili ko ngayon. Can you guess what's the color inside? Pink. Pink. Sometimes there is pink. Sometimes there is white. What do you think is inside? Pink. Pink. Okay. Ready? Yeah. Take out your hands. Not yet. Oh, I'm excited. Wait, open it. Oh no, it's not pink. What is the color? Show them. Gray. It's gray. It's white. White. Okay. Wow. Maybe you can open like this. Pink color. My life pink color. Life pink color. Oh.
You have to use fork, love. Bite this na lang. You have already eaten watermelon. Now you are eating dragon fruit. Yummy. Dragon fruit is yummy. Which one you like? Watermelon or dragon fruit? Watermelon, dragon fruit. Both. Okay. Ayun. Okay. I saw that. Let Daddy try na. He's not eating dragon fruit. And it was like Gusto ko. Yummy. You eat the other half. Mommy. It's good. Mommy. It's good. So, dito naman, nagluluto si Abby for our lunch. This is our curry, dahi curry. And ito yung potato and onion pakora. So, after ma-fry nito, lalagay natin siya dyan. So, ito na yung ating magiging dahi pakora. Ha? Curry pakora. Curry pakora. Ayan. Naglagay na siya ng mga una niyang niluto. Curry pakora. Sabaw na siya, tapos may pinirito din. Ito na yung aming tanghalian, guys. Ulam. Curry pakora. Curry pakora. Sarap, in fairness. Kain tayo. Weather is so good since morning. It did not rain. But I don't know tonight. Because look at the clouds. Hopefully it won't rain. Nakapaglabas ako ng aking mga sinampay. Tuyo na siya. Yung iba kahapon pa to eh. And ngayon, another day ng pagsasampay. So, natuyo na yan. Ang ganda ng panahon. Hapon na. 5. Nagpipremiere ako ngayon na vlog. Itong batang ito, guys, medyo Mommy, I Sinsi like na mommy. siya. Mom, please buy this one. bread. Yes. May sinat siya from yesterday. Pero hindi naman yung lagnat talaga na mainit siya. Pero yun, ubusin ko. Change of weather kasi mula sa mainit dun sa patna. Tapos pagpalit dito, grabe ang lamig. Si Abhi din, nilagnat nung isang araw. Pero ano lang siya, like isang araw lang siya nagkalagnat. Pero pumasok pa din siya sa opisina. Kasi nga, ano na siya, quota na siya sa leave. So hindi siya nag-leave kahit masama yung kanyang pakiramdam. Tapos nung gabi, nilagnat talaga siya. Pero after niyang uminom ng gamot, the next day okay na siya. Tapos si Mishka naman, ako na lang talaga yung hindi pa natamaan. Pero hopefully, hindi ako matamaan. Kasi mahirap pag ako yung may sakit. Okay lang silang dalawa kasi andyan ako. Pero pag ako, nahihirapan ako sa pag-alaga kay Mishka. Parang nakaka-bored din, guys, na mula kami sa patna na may mga ganap, may mga kasama sa bahay, nakakalabas kami. Dito, pagdating namin, ilang araw kami nasa loob lang ng bahay, parang nakaka-bored. Ang dami kong tiklupin. Pag alis namin dito, may mga kailangan pa akong tiklupin. Pagdating namin, ang dami ko pang nilaphan. Yes. And pagdating namin, nirelease na yung uniform sweater nila ni Mishka. So, naka-uniform sila sa loob, yung kanilang t-shirts, tapos ito. Ang cute ng design. Pero huli ko na na-notice na meron palang parang maliit na butas yung dito ni Mishka. Pero hindi naman siya yung obvious na obvious talaga. Siguro tahiin ko na lang.
So, ito na yung makikita yung suot-suot palagi ni Mishka kasi almost everyday, ito yung pinapasuot ko sa kanya. And ang ganda ding tingnan sa mga estudyante na naka-uniform yung kanilang mga sweater kumpara sa paiba-iba yung kulay. And pagdating namin dito, the next day, pumasok si Mishka sa school. Yung uniform na pinasuot ko sa kanya, mali pala. Nakalimutan ko na yellow pala dapat pagbalik namin yung uniform niya. Yung pinasuot ko sa kanya is green. Buti naman hindi kami nasita kasi naka-jacket siya. Pero huli ko na na-realize, nung nakita ko yung ibang mga bata, bakit naka-yellow sila? Sinabi ko pa, mali ata itong uniform ng batang ito. Ito pala si Mishka yung mali yung uniform. Siguro lalabas din kami. Kasi yung nagdi-deliver ng aming gatas, fresh milk ni Mishka, 4 na araw na siyang hindi nakabalik. Baka sabi niya, pinagkasakit pa. Kailangan namin bumili ng gatas ni Mishka. Meron ako ditong malaking plastic bag, guys. So, yung gagawin ko, yung mga pang-occasional ko na mga dress, mga kurta, mga damit, na hindi ko naman palagi ginagamit, ilalagay ko na lang dito sa plastic. Dahil nga sa weather dito, diba? And madaling mag-molds yung mga bagay-bagay dito sa bahay. So, para maiwasan na mamuti-muti yung mga damit namin. Mostly yung mga damit namin, kaya natatambak din yung aking mga labahin, yung mga kailangan kong tiklopin. Kasi pag namumuti-muti yung mga damit namin, nilalabhan ko siya ulit. So, tambak na naman yung mga damit na kailangan labhan, kailangan tiklopin. So, yung gagawin ko na lang, yung kung ano na lang yung madalas namin ginagamit, yun na lang yung paulit-ulitin namin gamit. Tapos yung mga pang-occasional, ilalagay ko na sa plastic, tapos ilagay sa luggage, or may isa pa kaming bag na malaki. So, tatago ko na siya. And, what we'll do, the clothes that we are not using, like for occasional use, we'll keep it in the bag. So, we'll... Daddy? Yeah, beta. Pwede yun. Natawag din sa apinahan. So, yun yung gagawin namin. Si Mishka lang naman kasi yung madaming damit na nagagamit talaga. Pero kami ni Abhi, yung mga pangbahay, panglakad, ulit-ulit na lang yung gamitin namin, guys. Para matago na namin yung mga damit. Kasi parang dumadami yung trabaho ko dito. Yun yung gagawin natin ngayon. And this one? And this one? What is everyone's name, Paul? He's nothing. We are on the top of the world. Look at this, guys! Parang nasa tuktok na kami, oh! Ka-level na ng clouds. So they say that Madikeri is between this mountain, Daddy. this mountain to that mountain is there. No? Huh? This is Madikeri. Hmm. This is the water tank. Public water is getting supplied. Daddy, choose me. So, ito yung water tank ng Madikeri, guys, ha? Daddy, I want to park. Okay, we'll go after this. We'll go park. Ka-level na namin yung clouds. Look at that. Umiiyak na eh. Now we are going back. Ito yung water tank nila dito. I was told some sunshine would be helpful, that maybe it would brighten up my mood. Breathing in some fresh air by the lungful,
climbing up a hill to see the view. And I know it won't be easy, but I think it's worth a try. Tying up my sneakers and going outside. Think I should take a walk. Think I should take a walk. And if you wanna join me, come along and we can talk, yeah. I think I'll take a walk. Game, then I'm winning. Going up against myself in mental chess. And nothing's quite as tough as the beginning. You're good enough to one day be the best. And I know it won't be easy, but I think it's worth a try. Tying up my sneakers and going outside. I think I should take a walk. Daming tao ngayon sa Raja City. Yung mga turista. Sabi nila, tuwing Durga Puja daw, dadami pa yung mga tao na pupunta dito. They are building stalls already. Oh. Durga Puja. We are back home. Yeah? Okay. And we bought coconut and yung gatas ni Mishka. Dalawang packet, half liter. So 1 liter dito. And yung coconut, because Abhi wants to eat dosa for tomorrow, so I have to prepare also butter. Me, we cannot have dosa tomorrow because I have to soak it now, grind tomorrow, and then ferment it. So next day pa namin makakain yung dosa. But I have to prepare the butter now. But right now, we are going to have stir-fry noodles, veg haka noodles, for our dinner. Meron kaming ulam, kaya lang konti na lang and kailangan din namin magsaing ng rice. So instead na mag-rice kami, noodles na lang. But for Mishka, I have to feed her rice. Ako yung magpapakain kay Mishka and si Ate yung magluluto ng aming noodles, as always. The Perry right now is so lively because Durga Puja is coming on October 4 and it's a 10-day celebration. So, ngayon pa lang nagsisimula na silang maglagay ng kanilang mga food stall, yung mga turista dumadami na. But sabi nila, during Durga Puja, more tourists will be coming. So, ngayon pa lang makikita na nga na maraming turista. Should we put our stall also, ha? Should we start selling? Our pancit is almost done. What soy sauce did you use for that, Daddy? What's the name? Puti. Huh?
Puti-puti. Dato puti. Huh? Dato puti. Okay, no My problem. milk. Okay. Dato puti. Pepper. Almost done. Yes, yummy, yummy. Our pancit is done. And we have cooked karori. Kain tayo, guys. That's what would. Eat one. No, I don't like it. Something no. It's good. This is the first time that he has added tomato. It's good. Good, right? Or maybe I am used to whatever you are cooking. After nito, continuation ng pag-ayos ko ng mga damit. Good. Itong mga kurta, mga dress. Hindi ko pa to sa ngayon magagamit. Or kung magagamit ko man siya, pwede ko naman siyang buksan. Maganda itong dress ko, kaya lang nasunog ito ng pinalansya ko. Siguro someday pwede ko siyang lagyan ng design para matakpan yung nasunog ko pag plancha. Dalawang box na yung empty. Bigay ito sa akin ng aking friend, si Ate Gladys. Crop top siya, so hindi pa natin siya masusuot dito. Jeremy sat on a blue box, read him some of my new poems. Delilah snapped the shutter on her new camera. We were frozen, old statues taking time. Ito na yung aking mga damit. Ang bigat. Ready na akong umalis ng Madikeri. Mommy's no. Ayun lang. Mommy's no. Nasira yung pag-organize ko. Yeah, it's yours. It's yours. Daddy? Where are you? Gusto ko kasi na naka-layer siya para if may kailangan man ako, madali ko siyang mahanap, tapos makuha. I'm ready to leave Madikeri. Madikeri? Ready? Ready? Ready. Good luck, thanks. Yeah. Oh no, stop. Naayos ko na yung aking damitan. Next naman yung kay Mishka, next kay Adki. Yung mga kailangan na lang namin yung ilalagay ko sa cabinet. Tapos the rest, babalutin ko na sa plastic. So, konti na lang talaga guys. As in, I tried my best na yung kailangan lang talaga yung maiwan dito. Yung magagamit ko sa weather dito sa Madikeri. It was my video, that is my video, that is bye.